Reverend Monsignor Rolando Rolly de la Cruz, Cura Paroko ng San Fernando de Dilao Parish. Ang mga kasama niyang pari, sila Father Bong, Father Kaloy, Father Luke, at si Reverend Ryan. Maminamahal ko mga kapatid kay Kristo, magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay nasa unang araw ng ating pagninilay ng ating nobenaryo bilang paghahanda sa inyo pong nalalapit na kapistahan ng mahal na poong Santo Sepulcro. Minsan daw po ay meron daw pong lalaki na lumapit sa isang pari na hindi po naniniwala sa kapangyarihan ng kumpisal. Sabi nung taong ito, "Father, hindi po ako nagkukumpisal. Rekta po ako sa Diyos. At hindi lang po ako rekta sa Diyos. Bakit pa ako magkukumpisal? Alam na po ni Lord ang aking mga kasalanan." Sige nga, kung epektibo po talaga yung kumpisal na ito, tanungin nyo nga kay Lord pag nagdadasal kayo, ano po ang pinakamatindi kong kasalanan? Sabi nung pare, sige, magdadasal ako. Bukas balik ka, pabalitaan kita. At ganun nga yung ginawa nung lalaking ito. Bumalik kinabukasan at hinarap yung pare. "O Father, kamusta yung kausapan ninyo ng Diyos? Sinabi ba sa'yo kung ano yung pinakamatindi kong kasalanan?" Sabi nung pari, "Ito ang sabi sa'yo ni Lord. Pinatatawad na kita sa matinding kasalanan na iyong ginawa. Alam ko ang lahat, pero kailangan mo pa ring magkumpisal." Mga kapatid, sa pagninilay natin ngayon, halina tignan natin ang mensahe ng ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, kung saan nadinig natin ang diskurso ni Jesus tungkol sa pagpapatawad. Sa usapan ni Jesus at ni Pedro, nakita natin kung paano tinuturuan ni Jesus ng bagong pananaw. Hindi lang ang mga Hudyo, kundi tayong lahat, tungkol sa pagpapatawad. Siguro nga kasi, meron tayong hindi wasto na pananaw o pagtingin tungkol sa pagpapatawad. Ano nga ba hindi ang pagpapatawad? Una, ang pagpapatawad po ay hindi lang po simpleng pagkalimot. Minsan kasi akala natin, kapag pinatawad natin, kalimutan mo na yan. Parang walang nangyari. Hindi po yun pagpapatawad. Pangalawa, hindi rin po pagpapatawad yung simpleng pagpapabaya. Hayaan mo na yan. Sige lang, pabayaan mo na siya. Hindi rin po yun pagpapatawad sapagkat kung tutusin, hindi natin natutulungan ng taong magbago. Higit sa lahat, mga kapatid, ang pagpapatawad po ay hindi po parang overnight na nangyayari. Na parang ngayon may kaaway ako, pinatawad ko, bukas pagising ko, okay na kami. At minsan pa nga po, ang pagpapatawad, minsan nagbibilang para sa atin. Maganda tignan natin yung konteksto nung sinabi ni Pedro kay Jesus. Ayon sa Jewish culture, meron daw pong 3 limits. 3 limit lang po. Kapag ang taong nakasakit sa iyo ay inulit ang parehong kasalanan sa iyo. 3 times lang. More than 3 times, tama na. Sa wika ng mga millennials at sa mga Gen Z, i-unfriend mo na, i-block mo na. Hindi na kayo friend. Friendship over. At ngayon, sabi ni Pedro, kung 3, doblehin natin, 3 times 2, 6. O dagdagan pa natin ng isa, plus 1, 7. Saktong-sakto, 7, perfect number. Kaya ito yung binida ni Pedro kay Jesus. "Panginoon, makailang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? Makapito po ba?" Ano yung sagot ni Jesus? Hindi lang makapito, kundi 70 ulit pa nito. Magandang tignan din po natin yung context nitong 70 ulit ng 7. Sanay tayo, 70 times 7 equals 490. Pero po sa Jewish culture, hindi pa po sila nakakaabot ng bilang ng ganong kataas.
Kaya po para sa kanila ang numerong 77, ito po ay ibig sabihin walang hanggan o walang katapusan. Mga kapatid, sa makatuwid, anong tinuturo ni Jesus tungkol sa ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapatawad? Ginamit niya yung talinhaga noong alipin na ayaw magpatawad. At dito makikita natin tatlong letter F. Tinuturo sa atin, what is forgiveness? Ano nga ba ang pagpapatawad? Unang letter F, mga kapatid, is first. Mga kapatid, kailangan nating magpatawad sapagkat ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin at unang gumagawa ng paraan upang tayo ay patawarin. Kita naman natin sa krus, kung saan siya'y inalipusta, kung saan siya'y pinahirapan, nagpakasakit na matay, hanggang sa huli, He was the first to forgive. At ito yung hamon sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ang unang nagpatawad. Kaya din ba natin gumawa ng unang hakbang? Kaya din ba natin tayo ang unang magpatawad? Kailangan ng pagpapatawad sa buhay natin. Kailangan matuto din tayong unang magpatawad. Sa ating kwento, dito nakita natin, hindi naman humihingi ng pagtanggal ng utang yung alipin. Sinabi lang niya, bigyan niyo pa po ko ng oras. Hindi naman niya sinabing, tanggalin mo yung utang ko. Pero nung ginawa, nung master, siya yung unang nagpatawad. Hindi lang oras ang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang panahon, kundi regalo ng pagpapatawad. Kung siya ang unang nagbigay, kaya din ba nating sumunod? Kung nauna siyang magpatawad, kaya din ba nating unang magpatawad? First. Pangalawang letter F, mga kapatid, is fix. Ano nga po ba ang layunin ng pagpapatawad? Ayusin ang nasirang relasyon. Ayusin ang nasirang pagkakaibigan. At mga kapatid, ito po ang layunin ng pagpapatawad na inaalay ng Diyos. Kaya nga po, di ba, ano po ba ang Filipino ng Sacrament of Reconciliation? Madalas iniisip natin kumpisal. Pero maganda po yung isang terminolohiya, pakikipagkasundo. Gusto ng Diyos na magkasundo tayo. Gusto ng Diyos na magkaayos tayo. At mga kapatid, nakita natin kung paano yung master, inayos niya yung relasyon niya doon sa nagkaroon ng utang sa kanya. Pero nakalulungkot, hindi naman niya inayos yung relasyon niya doon sa isa pa niyang kapwa alipin. 10 million yung utang niya sa master. 500 lang ang utang nung alipin sa kanya. Hindi pa niya nakuhang magpatawad. Sinasabi ko po palagi sa sakramento ng kumpisal pag may nagko-confess po, kaya po tayo pinatawad ng Diyos para matuto po tayong magpatawad sa ating kapwa. Kasama po ang fixing, pag-aayos, pagkikipagkasundo. At mga kapatid, hindi lang po yung pag-aayos ng relasyon, pero kasama din po dyan ang pag-aayos ng sarili, ang pag-aayos ng gawain, ang pag-aayos ng desisyon. Mga kapatid, hindi lang po sapat na patawarin tayo. Kailangan nandun din ang pag-aayos higit sa lahat ng ating buhay. Fix. Pangatlo at panghuling letter F, mga kapatid, is free. Ang taong nagpapatawad, nakakaranas ng kalayaan. Ang pagpapatawad po ay karanasan ng kalayaan ng kalooban. Hindi ba pag nagpatawad tayo, hindi ba pag pinapatawad tayo, anong feeling? Nabunutan ng tinik sa ating lalamunan o sa ating kalooban. Ang sarap ng pakiramdam ng pinapatawad. Ang taong hindi mapagpatawad, mabigat ang kalooban. Bit-bit, kahit saan makapunta, hindi makatulog, laging stressed. Kasi hindi po malaya, hindi nagpatawad, hindi pinatawad. Kung nais nating maging malaya, matuto tayong magpatawad. Muli si Jesucristo sa krus,
malayang nagpatawad. Hindi alam ng mga tao ang ginagawa nila kay Jesus, pinatawad pa rin niya. At sa kahuli-hulihang pagkakataon, sa usapan niya nung dalawang magnanakaw sa magkabila, pinili pa rin ni Jesus na magpatawad. At yung kapatawaran na yan, nakalaya sa atin. Kung nais nating maging malaya, halina, magpatawad tayo. Sa pagpapatuloy nating pagdiriwang, magandang pagnilayan, panigurado po, kayo po, mga viewers natin, sa isip natin, sa alaala natin, meron tayong naiisip, isang taong hindi pa natin napapatawad, at isang taong hindi pa rin tayo napapatawad. Gamitin natin ang panalangin sa misa natin ito, ang pagkakataon upang makapagdasal sa misang ito, to pray for the people whom we find it difficult to forgive, and people who perhaps have not yet forgiven us of our faults and failures. Ang Santo Sepulcro, si Jesucristo, unang nagpatawad. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, inayos ang nasirang relasyon. At higit sa lahat, kahit sa huling sandali ng buhay at sa kanyang muling pagkabuhay, malayang magpatawad. Tayo mga deboto ng Santo Sepulcro, tayo ay dapat maging mapagpatawad. The first to forgive. Fixing broken relationships and even our attitudes. At higit sa lahat, free to forgive and free to be forgiven. Amen.